Hello mga bata! Kumusta na kayo? Ako nga pala si Naruto Uzumaki. Ako ang makakasama ninyo ngayon upang pag-usapan ang mga natural na bagay na makikita sa kalangitan. Excited na ba kayo? Ako din! Para sa Science 3, Quarter 4, Week 7, ang ating aralin ay mga natural na bagay na makikita sa kalangitan. The most essential learning competency. Describe the natural objects that are found in the sky during daytime and nighttime. Ang ating kalangitan ay isa sa mga biyaya na napakagandang pagmasdan. May mga bagay na makikita sa ating kalangitan sa araw man o sa gabi. Sa araling ito, inaasahan na mailalarawan mo ang mga natural na bagay na nakikita sa kalangitan at nailalahad ang mga epekto nito sa pang-araw-araw na aktibidad. Katulad ng mga larawang ipapakita ko sa inyo. Mga aktibidad sa araw. Ito naman sa gabi. Suriing mabuti ang mga larawan. Ano-ano ang ginagawa ng mga bata? Sa umaga o daytime, mayroong naglalaro, tumatakbo, o di kaya nag-ehersisyo. Sa gabi naman, ang mga bata ay naglalaro ng tagu-taguan. Ano-ano ba ang mga bagay na makikita sa kalangitan kapag araw? Ano-ano naman ang mga bagay na makikita sa kalangitan kapag gabi? Tapusin ang video ito upang malaman ang mga natural na bagay na makikita sa kalangitan araw man o gabi. Kapag araw, nakikita ang araw, ulap at minsan ay nagpapakita ang bahaghari pagkatapos ng ulan. Kapag gabi naman, nakikita sa kalangitan ang buwan at mga bituin. Ang mga bituin ang nagpapaganda sa kalangitan kapag gabi na mistulang diamante na kumikislap. Ang mga bituing ito ay binubuo ng sobrang init na gas at may iba't ibang kulay. Ang kulay nito ay ang nagsasabi ng kanilang temperatura. Ang ibang mga bituin ay kulay pula na nagsisimbolo na sila ang may pinakamababang temperatura kumpara sa iba. Ang mga kulay dalandan at dilaw ay itinuturing ng mga bituing may mainit na temperatura at ang mga kulay asul at puti naman ang itinuturing na may pinakamainit na temperatura. Ang araw ay isang bituin na ating nakikita sa ating kalangitan. Tulad ng ibang bituin, ito ay binubuo ng mainit na gas na mistulang bola ng apoy. Ang araw ang pinakamalapit na bituin sa ating mundo. Kung kaya't ito ang pinakamalaking bituin na nakikita sa ating mundo. Ngunit ang laki ng araw ay nasa katamtamang laki lamang kumpara sa ibang mga bituin. Ito ang nagbibigay sa atin ng init at liwanag na nagbibigay ng buhay sa mga tao, hayop at halaman. Ang sobrang init na nanggagaling sa araw ay may masama ding epekto sa ating mundo. Kapag matagal tayong nabilad sa araw, maaaring magkaroon tayo ng sakit sa balat tulad ng sunburn o bungang araw kaya mainam na maglagay ng sunblock cream upang maiwasan ang pagkasunog ng balat. Maaari ding ma-dehydrate o magkulang ang tubig sa ating katawan kapag nabilad tayo sa init ng araw kaya ugaliing uminom ng maraming tubig. Ang paggamit ng payong at sombrero ay isa ding paraan na pag-iingat laban sa masamang epekto ng sobrang init ng araw.
Para naman mapangalagaan ang ating mata, huwag tumitig ng direkta sa araw. Ang sobrang init din ng araw ay nakakaapekto sa mga halaman at mga hayop. Nagtutuyot ang mga lupa, nalalanta ang mga halaman at maaaring ikamatay ng mga hayop kapag sobrang init ng araw. Ngayon mga bata, dadako na tayo sa unang pagsasanay. Lagyan ng check ang larawan ng mga natural na bagay na makikita sa kalangitan. Ngunit kung hindi naman ay nilagyan ko ng X. O di kaya pwede niyong i-leave blank. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, bituin. Tama, check. Pangalawang bilang, pusa. X o blanco. Pangatlo, bahaghari. Tama, check. Pang-apat, ulap. Tama, check. Panglima, araw. Tama pa rin, check. Pang-anim, buwan. Check pa rin. Pang-pito, apple o mansanas. X o blanco. At pang-walo, sasakyan. X pa rin o blanco. Ngayon, para sa pangalawang pagsasanay, pagtambalin sa pamamagitan ng guhit ang kulay ng mga bituin sa isinasaad na temperatura nito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, pulang bituin. Ang sagot ay pinakamababang temperatura. Pangalawa, dalandan at dilaw na bituin. Ang sagot ay letter A, mainit na temperatura. At pangatlo, asul at puti na bituin. Ang sagot ay letter B, pinakamainit na temperatura. Para sa pangatlong pagsasanay, lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pag-iingat laban sa masamang epekto ng sobrang init at liwanag mula sa araw, at X naman kung hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang larawan, tingnan mabuti. Mahusay, ang tamang sagot ay check. Pangalawa, tama, check pa rin. Pangatlong bilang. Ang sagot ay X. Pang-apat na larawan. Ang sagot ay check. Para sa pang-apat na pagsasanay, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at mali naman kung hindi, isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, kailangan natin ang liwanag na nagmumula sa araw upang magawa at makita ang mga bagay na nasa paligid. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang bilang, ang sobrang pagkakababad sa init ng araw ay nakakasama sa ating balat. Ano kaya ang tamang sagot? Ito ay tama. Pangatlong bilang, maaari tayong tumitig ng matagal sa araw. Ang tamang sagot ay mali. Para sa pang-apat na bilang, ang sobrang init na nanggagaling sa araw ay nagdudulot ng tagtuyot ng mga lupa. Ang tamang sagot ay
Tama. Panglimang bilang, nakakagawa ng sariling pagkain ang mga halaman dahil sa init at liwanag na nagmumula sa araw. Ang tamang sagot ay tama, napakahusay. Para sa panglimang pagsasanay, isulat ang hinihingi sa bawat kahon upang mabuo ang concept map. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang mga bagay na makikita sa kalangitan. Araw at bituin. Sa araw, ang pag-iingat laban sa masamang epekto ng araw ay una, magsuot ng sombrero o magdala ng payong bilang panangga sa init ng araw. Pangalawa, huwag direktang tumitig sa araw. At pangatlo, maglagay ng sunblock o sunscreen upang maiwasan ng sunburn. Para naman sa klasifikasyon ng bituin batay sa kulay, ang pula ang pinakamababang temperatura, dalandan at dilaw naman mainit na temperatura, at asul at puti ang pinakamainit na temperatura. Ngayon naman para sa pang-anim na pagsasanay, puna ng mga patlang base sa natutunan sa aralin. Piliin ang sagot sa kahon sa susunod na slide. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ang bituin ay binubuo ng sobrang init na gas. Ang araw ang pinakamalapit na bituin sa ating mundo. Ito ang nagbigay sa atin ng init at liwanag na nagbibigay ng buhay sa mga tao, hayop at halaman. Ang sobrang init na nanggagaling sa araw ay may masamang epekto sa ating mundo. Please like this video, subscribe and get notified.